alam mo yun, papatay niya. Maraming mga patay na tao ngayon, hindi na yung pinapatay. Napilitang ilabas ngayon ni dating PDEA agent Jonathan Morales sa pakiusap ni Marlica sa kanyang live interview ang CCTV video na kanyang sinasabi sa Senado na tangka siyang suhulan o arigluhin para hindi lamang umattend sa hearing sa Senado at hindi naman ito nabigyan pansin sa hearing kahit sinasabi nito na may hawak siyang ebidensya na video na kuha ng CCTV sa kanyang bahay. Dito, pinapaliwanag ni Morales kung hindi totoo ang dokumento na papel ay bakit may mga tangkang pag-uusap at ang bantang papatahin siya. Maging si Maharlika ay napapaiyak nang makita ang naturang video at narinig nito ang usapan ng conversation. Ramdam nito ang takot dahil siya ay pinagbantaan na rin ang kanyang buhay. Makikita sa video na ito na nakarecord ito noong May 1 bago pa man ang hearing sa Senado noong May 7. Paliwanag pa dito ni Morales ang unang plano ay patahimikin di umano siya at nang hindi nagtagumpay ang plan B di umano ay ang ginawa sa kanya sa Senado ang atakihin at durugin ang kanyang pagkatao. Kaya tara, panuorin natin ito. Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. Dating taga-PDEA. Kasi ito po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko. Hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, no? Parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una, parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala, later on, parang meron na silang pag-uusap. Meron na silang, ganito, tayo mga magitan, okay? Kasi nga yung mama, ulit, ha? Ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Hindi. Yung kuya, padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Sinabi ko na pero kaya mo hawakan yan. Kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, padre, padre, bago nung tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko papangsikin kung sino yung gustong may mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papangsikin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Pare, ang pagkakamit na yung mata kanya, patayin na siya.
naiintindihan, matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, alam mo naman ulit, sakit sa puso, mamatay yan. Alam mo naman yun. Maraming mga matay na tao ngayon, hindi na yung pinapalay. sige, Padre. Ganun na muna. Para nasa kabiti ka. Okay, nakabite ko. Hindi ko kalikot namin eh. Nakabite ko. Padre, ano nga, keep in touch, ha? Keep in touch. Okay, ayusin mo, para ako mabiyak ang sagot mo. Pero actually, kagabi pa, nagsusap na kami ni Ibig sabihin, hindi, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, KJ. Okay. Ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero eto no, yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga eto may papatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito. At yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatad nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao para hindi na ako makapagsalita. And ang lumalabas nito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan. Kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. Talagang ganun ka, yung kumbaga sa may command Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila kriminal ako? Ba't may ganito?